Good evening po sa lahat ng mga nandito. Good afternoon or good morning kung nasaan man po kayong na nakahook in dito po sa ating Zoom at sa ating pre-financial training po. By the way, I'm Malu Orbigoso po, isa sa mga full-time financial educator and marketing director dito po sa ating company na IMG or International Marketing Group. Ngayon po, kinocongratulate ko na po kayo kasi po kayo ay isa sa mga nakasama sa goal po ni IMG na kung saan ay nagkaroon ng financial education movement na may 30 million family by 2030. And yun, congrats din po kay Sir Willie and thank you dahil marami po siyang natulungan na makinig ngayon sa ating pre-training. Ngayon po kung makikita nyo dito sa left side, ito po yung ating ambassador and ambassadress. Nakilala nyo naman po siya, si Senator Raffy Tulfo and si Miss Corina Sanchez. Kung mapapansin nyo po, may hawak silang book. Kasi si IMG po ay nakapag-publish ng book na may title, The Secret to Saving and Building Your Future. And ano nga ba tong book na to? Ano ang kahalagahan? Ano ba yung maitutulong nito sa atin? Mamaya po, pag-uusapan natin. Ito po yung cover page niya. Kung mapapansin nyo po, merong parang hagdan. Yan po yung tinatawag na 5 blocks na itatakal po natin sa mga next slides. And then, dito po sa baba, mga artista din po na kilala natin. Sila naman po yung mga ambassador and ambassadress din ng kapartner naman po na company ni IMG. And then, para po sa mga malalapit dito sa Cabuyao, Laguna, andyan po yung ating Financial Training Center na kung saan ay lagi pong open para sa mga gustong matuto about free financial management. Ayun po. And then, ano nga ba yung mission ni IMG? Yan. Ang mission po ni IMG ay changing people from spender to saver. Di po ba? Karamihan po sa atin na nakakalimutang mag-save. Ang nangyayari, puro gastos po tayo. Kagaya ngayon, December, may bonus, may 13-month. Ang tanong, saan po natin ilalagay yung ating mga bonus and 13-month? Makakatulong ba ito para sa future natin? Ayun po, sa next slide, ay pag-usapan po natin para hindi po agad maubos yung ating mga bonuses. Ayan. Para po sa mga first-timer, kasi po yung iba dito ay nakaka-attend na, ano nga ba yung IMG or International Marketing Group? Ayan, sinabi nga po ni Sir Alvin kanina, hindi po to investment, hindi networking, wala po kaming ibebentang mga kung ano-anong product, and hindi rin life insurance. Kasi po si IMG ay isang financial services company. Lahat po ng pag-uusapan natin dito is all about finances. At kung ano yung maitutulong talaga sa atin ni IMG. Ayan. Meron po tayong dalawang panahon or 2 season na tinatawag. Ano ba tong 2 season? Ayan. Una, productive years. Pangalawa, non-productive years. Dito po sa productive years, kung ang edad nyo po ay 20 hanggang 60, ibig sabihin, pasok pa po kayo dito sa productive years. May income, malakas, yun. At the same time, we have time to produce. Ibig sabihin, kagaya ngayon, nagpo-produce po kayo, di ba? Nagtatrabaho, may business, kasi malakas pa. And para saan ba yung pinoproduce? Sa pamilya, sa pansariling pangangailangan. And dapat hindi po natin nakakalimutan yung prepare. Kasi kambal po siya eh. Kung mapapansin nyo, produce and prepare, 2 P. Kaya lang pansinin nyo po, bakit yung prepare naka-X? Sa palagay nyo po, bakit yung prepare naka-X? Kasi po, nakakalimutan nating mag-prepare. Sa sobrang sipag natin magtrabaho, di ba, yung mga gastusin natin, yung mga daily needs natin. Kaya lang minsan, nalilimutan na natin maghanda. Ang tanong, paano yung non-productive years? Kasi po, dito sa non-productive years, from 61 hanggang 100 years old, kung loloobin po ni Lord, buhay pa tayo, di ba? Ang tanong, may trabaho pa kaya tayo dito sa 61? Kasi di po ba ang retirement age 60? Minsan 55, retired na, early retirement.
malakas ka pa ba? Or kaya mo pa bang magtrabaho dito sa 61? Paano kung wala ka ng income? Di po ba kasi wala nga tayong trabaho, pero buhay pa tayo, kailangan natin kumain. Paano yung mga bayarin tsaka expenses? Kagaya nito, grocery, Meralco bills. Kung required po ng doktor magpa-check up or maintenance, 'di ba? Sa mga senior kalimitan, ang tanong, kaninong income ang uubusin mo? Lalo na kung tayo po ay ma-hospital, 'di ba? Gaano kahirap na tayo ay ma-hospital tapos hindi tayo handa, at gaano rin kamahal ang gastusin sa hospital. Di po ba? Ang tanong, sino ang aasahan natin? Sino ang tutulong sa atin? Dahil sabi nga po ni Benjamin Jokno ng Bangko Sentral, siya po ay governor, 87% or more than, di po ba, sabihin na natin, of senior citizens, walang sapat na retirement savings. Kung kayo po may kakilala, di po ba, kapitbahay, or wag na tayong lumayo, kamag-anak, ano pong gusto natin, di ba? Gugustuhin ba natin na mapabilang sa kanila? Umaasa saan? Sa mga anak, and umaasa sa pensyon. Magkano lang po yung pensyon ngayon, eh hindi naman po talaga natin agad madadala sa hospital, di ba? Kaya nandito po si IMG, ayon. Kaya thankful po kayo kay Sir Willie kasi dinala po kayo dito sa IMG. Una, para matulungan kayong mag-prepare. Base po dito sa ating napag-usapan, sa palagay nyo ba, kailangan po nating maghanda? Hanggang kailan po baka kayo malakas? Hanggang kailan po kayo kayang magtrabaho? Ang tanong, may nasimulan ka na po ba? Ready ka na? Yan. Kaya pangalawa, ito po yung isa pang pagtutulungan natin. Matulungan kayong huwag mapabilang sa 87% na walang retirement savings. Na sinasabi po ni Benjamin Jokno. Sa palagay niyo po ba makakatulong yun? Pangatlo, matulungan tayong huwag maging pabigat sa ating mga anak. Diba? Gano'n po kasakit na nakikita natin yung mga anak natin nahihirapan tapos dagdag pa tayong pabigat kasi hindi tayo nakapag-ipon. Hindi tayo nakapag-prepare. Although wala naman po talagang nagturo sa atin, diba? Nung nag-aaral tayo, kahit sa school, sa simbahan, sa trabaho, about financial training eh. Dito lang po talaga kay IMG. Kaya, congratulations dahil ito po, naabot kayo ni IMG and nalaman kung ano yung dapat nating paghandaan. Ayan. Kaya ang tanong, ready ka na ba pagdating ng non-productive years? Ayan. Try to think po na pagdating ng non-productive years, ayaw man nating isipin, di po ba, ay pagdadaanan po talaga natin to. Lahat ng tao papunta rito. Ang tanong, handa ba? Di ba? Kasi meron talagang sabihin natin yung iba, biglang kinukuha ni Lord. Paano kung hindi? Wala po tayong assurance sa buhay natin. Yan, dito po sa next slide, ito po yung tinatawag na common problems ng mga Pilipino. Yan, kung mapapansin nyo, ilalabas ko na po lahat. Common, ibig sabihin, nangyayari po. Hindi makalaya sa utang. Bakit po kaya? Kasi nga, hindi po nakapag-prepare. Di po ba? Ang emergency, hindi naman natin alam kung kailan mangyayari. Eh kung wala po tayong handa, syempre, papunta po tayo, mangungutang tayo, diba? Hindi tayo nakapag-prepare, wala tayong mapagkukuhanan eh. Emergency po yun, kailangan talaga natin makahanap ng pera. And then, educational fund. Yung mga anak natin, hindi natin napaghandaan, mag-aaral pa ng college. Gaano na po kamahal ngayon ng mga tuition fee? Pataas ng pataas ang bilihin. Ang tanong, kaya ba nating masabayan? After 5 years, 10 years, di po ba, magkano na mga bilihin ngayon? Paano pa after 5 years, 10 years? And then, 15 years nagtatrabaho or 10, wala pa ring ipon. Diba? Trabaho ng trabaho, OT-OT. Ako po kasi na-experience ko din yan nung nagtatrabaho sa company. 29 years OT-OT. Kasi sa basic salary, kulang pa sa mga gastusin. Diba? Kaya ang ginagawa, OT-OT, OT-OT. And then, dahil hindi naman naturuan ng financial literacy, wala pa rin ipon, di ba? Kaya dito ko lang po talaga natutunan kay IMG na
mag-save. Na yung mga hindi naman talaga kailangan, wag nang idagdag sa mga gastusin. And then, emergency and healthcare fund. Diba? Paano pag nangyari yan? Ready ka ba? Nagkasakit. Anong unang tinatanong sa hospital? May card ka ba? Paano kung wala po? Saan tayo lalapit? Walang asset. Kasi kung wala tayong iba pang pinagkakakitaan bukod sa trabaho, talagang kapos. Hindi po makakaipon. Hirap ma-achieve ang goal. Siyempre, lahat naman po tayo nangangarap, pumunta ng ibang bansa, lalo na yung ilang taong ka nagtrabaho, gusto natin mag-chill-chill na lang, pero hindi natin magawa. Kasi nga, hindi tayo prepared. Panggastos pa lang, mga daily needs, kulang na. Paano pa makakapag-abroad? And yung no retirement savings. And then, dependent sa anak, umaasa. Ito po yung pinakamasakit, diba? Yung ilang taon tayo nagtrabaho pero sa anak pa rin tayo nakaasa. Yun nga po, kaya nga po sabi ko kanina, pagtutulungan po natin kung ano man yung mga dapat nating gawin para hindi tayo mabaon sa utang. Kasi hindi naman po talaga natin control kung tayo ay hanggang kailan malakas, 'di ba? Kailan tayo magkakasakit. Meron po tayong ditong tatlong box. Ang tanong dito, bakit karamihan ng Pinoy walang savings program? Yan, ito po yung tinatawag na financial statement. Example. Halimbawa po, ang income mo or yung pinagkukunan mo ng income, yung trabaho, 'di ba? Or nagse-self-employed, nagbi-business. Ito example lang po And then meron kang kinikitang 15,000. Tapos meron kang expenses, syempre po 'di ba? At the same time, kapag tayo kumikita, kaakibat niyan yung ating mga expenses. Yung daily needs, bills, monthly amortization kung tayo ay nangungupahan, and parent support kung nasa ating magulang natin, and then other expenses. Tapos 16,500 po yung ating expenses. Di po ba sa palagay natin mapagkakasya natin yan? 15,000 lang yung yung sinusweldo natin, tapos expenses natin 16,500. Paano yun? Yung 1,500 saan natin kukunin? Kaya po hindi tayo nakakapag-ipon dahil negative pa tayo ng 1,500. Paano kung laging ganon, tapos negative 1,500? Di talagang bound po tayo sa utang. No savings, no preparation, hindi po talaga tayo makakapaghanda. Yan. Kaya po, kailangan nating mag-increase ng income. Pangalawa, mag-reduce tayo ng expenses. Kasi minsan talaga naman po, di ba, yung iba, di naman talaga natin kailangan. Ako dati, nung hindi ko pa nakikilala talaga si IMG, naging habit ko po yung mag-browse sa online shopping. And then, ito na nga po, na natutunan ko na, nag-inventory po ako ng mga binili ko na ang dami po talaga na hindi ko naman po masyadong kailangan. Na-realize ko po talaga na importante talaga na natuturuan tayong mag-save, nakikita natin kung ano yung mga ano lang natin, must at saka wants, kasi magkaiba po yun diba? Ayan, para po makaipon tayo, kailangan nating mag-increase ng income or mag-reduce tayo ng expenses. Sa pamamagitan po ng mga financial educator, kagaya nito, na kailangan po talagang magpag-guide tayo. Kasi lahat naman ng tao alam kung paano mag-ipon, di ba? Ang tanong, nasa tamang platform ba yung pag-iipon mo? Hindi ba ito madaling maubos? Kasi kung ang iniipon po natin, alkansya, nandyan lang. Siyempre, yung mata natin laging iniisip or yung isip natin laging mindset natin, ay meron akong inipon dyan. Hindi po talaga natin mapupuno yun. Diba? Parang butas lang na timba. Sabi nga dito, expenses is bigger than income. Naniniwala po ba kayo doon sa kasabihan na yon? Kagaya po nitong example natin. Ayan, yung income, yan po yung parang tubig sa loob ng timba. Yun yung income natin, yung kinikita natin. Tayo po yung timba. Pansinin nyo po, nalungkot si timba kasi butas siya. Diba? Butas, ibig sabihin, dumadaan lang sa kanya yung income. Dahil meron siyang mga pangangailangan kagaya ng
bills, may loans pa, education expenses, tapos tuloy-tuloy pa yung pagtaas. Occasion expenses, syempre may mga birthday, mga kung ano mga celebration, groceries, kailangan po natin, parents assistance. Kaya nga, hindi pa po sa mga nagtatrabaho, 'di ba? In reality, kahit ako doon, na-experience ko din, hindi pa po nakakaabot yung sweldo, hindi pa po nawi-withdraw. Alam na natin kung magkano matitira. 'Di ba? Nakasulat na 'yan. Sa mga company, marami pong ganyan, yung naglilista ng mga bilihin or ng mga babayaran. Kaya, di pa na-withdraw, malungkot na tayo kasi aantay na naman natin yung next nating sweldo, di po ba? Dahil nga, wala tayong preparation. Ayan, dito, 15,000 minus 16,500, may utang pa na 1,500. Diintay na naman po natin yung another sweldo. Yan, meron po tayong tinatawag na 2 ways of savings. Una, yung wrong way. Kapag nakatanggap ng sweldo, ang unang gagawin, magbabayad ng bills, expenses, yung lifestyle, ano ba yung mga lifestyle natin? Nag-grocery. Diba? Excited tayo pag swelduhan, pupunta tayo ng grocery. Diba? Magbabayad ng bills. Ang nangyayari, ayan, ang matitira na lang po, yun yung iipunin natin. Kaya lang, ang tanong, paano kung walang natira sa wallet natin? Paano tayo makakaipon? Diba? Ilang taon tayo nagtatrabaho, laging ganun. Pagdating ng 16, ako po, wala nang naipon, hindi na nakapag-prepare. Diba? Tapos, require pa ng doktor, kailangan mo mag-maintenance kasi tumataas na yung ganito mo, ganyan sakit, ganyan. Diba? Saan tayo lalapit? Saan tayo kukuha ng pambili ng mga gamot po natin pang maintenance? Pangalawang way, ito daw po yung right savings. Una, kapag nakatanggap ulit ng sweldo, yan, ang una po nating ginagawa, dapat tayo po ay nagbabalik sa mga ano po dito, nagbabalik ng 10% kay Lord or love offering. Kasi be thankful po dahil nabigyan tayo ng trabaho ni Lord, may mga blessing na dumadating. Pangalawa, yan, dito po tayo maglalagay ng ating ipon. Kahit maliit, hindi naman po sinabing pag nag-ipon, ilagay mo na agad yung kalahating sinuweldo mo. Diba? Eh, kung pambayad mo pala ng kuryente, pambayad ng tubig, maliit lang po, mag-umpisa tayo sa maliit, diba? Mga inchik nga, sabi nga nila, ipon muna bago gastos, diba? Kaya yung mga inchik po talaga ay mayayaman sila or mauunlad yung buhay nila kasi talagang alam na alam nila at nagpe-prepare po talaga sila. And then, build savings habit. Yan. Pag nakasanayan po natin na kada sweldo, may 20 tayong lalagay sa, ano natin, sa ipon, or 50 man yan, nakakasanayan na po natin yan, di ba? Pangatlo, build family savings habit. Magkaroon po tayo ng, ng target or goal. Kasi, pansinin nyo po, kung tayo ay gustong-gustong mag-ipon, basta maglalagay lang po tayo ng pera, pero wala po tayong goal, wala tayong target. Hindi naka-organize or hindi yung mindset natin, makakaipon kaya tayo. Kasi wala naman tayong nire-reach out na target eh. Pero kung meron tayo, ito para sa ko talaga to, sa pag-ibang bansa or sa bonding namin ng family. Diba? Or para sa gasol, kasi minsan naubusan ng gasol, talagang magiging habit po natin yung gano'n. Kumbaga naka-organize yung ipon natin. Pero kung wala, dun po talaga mabilis maubos yung ating ipon. Kasi wala tayong target or goal. And then, ang result, ayan, saka pa lang po tayo magsha-shopping ng mga talagang kailangan natin. Or yung lifestyle natin, kung ano man yung gusto nating bilhin. Para po, talagang makakapag-prepare tayo sa ating future. Okay lang po ba sa inyo yun? Or sa tingin nyo po, alin ang mas maganda? Ayan, sabi nga, meron po ditong dalawang example. Una, si Mr. Save Early. Pangalawa, si Mr. Save Later. Chat lang po kayo sa chat box habang nagsasalita po. Kung may mga tanong po kayo, kada slide, sige po, i-chat lang po sa chat box. And then, mamaya po natin i-cater yung mga tanong. Yan. Ang example po dito,
Ang ipon po, si Mr. Save Early, yan, nag-ipon po siya ng 10 years. From 25 years old hanggang 34, nakaipon po siya ng 300,000. Sa loob lang po yan ng 10 years, ha? Unlike dito kay Mr. Save Later, nag-ipon siya from 35 years old hanggang 65, 15 years siyang nag-ipon. Kaya ang total ng ipon niya, 450. Diba? Ang laki ng naipon niya. Pero pansinin niyo po itong slide na to. Titigan niyo pong mabuti. Bakit mas malaki po yung inipon or tinubo ng pera ni Mr. Save Early? Naka 19 million siya, 785,353. Unlike po dito sa maraming ipon, 15 years. Pero ang total lang ng kinita ng pera niya, 9 million. Diba? Sa palagay niyo po, bakit? Kasi matalino siya. From age 25 na malakas pa siya, nag-umpisa na siyang mag-ipon. Then, nung nag-stop siya ng 34, tuloy-tuloy pa rin po kasi kumikita yung pera niya. Inilagay niya po sa tamang platform. Na kahit nagpahinga na po siya ng 35 or nag-iba na po, hindi na po siya nagtrabaho, kung ano man yung ginawa niya, tumutubo pa rin po, di ba? Sa palagay niyo, sino mas matalino sa dalawa? Unlike dito sa 35 nag-umpisa, yung 35 medyo pahina na yung katawan nito, hanggang 65, senior na, nag-ano pa po siya. Pero, late na rin yung kinita ng pera niya, 9 million na lang. Di po ba? Kaya sa mga bata pa rito, yung mga nasa youngest pa, diba? Advantage po sa inyo na ngayon pa lang, umpisahan nyo ng pag-iipon para in case na di nyo na kaya magtrabaho, yung pera na po ang nagtatrabaho para sa inyo. Diba? Sa ngayon, kung bata-bata pa, tayo yung nagtatrabaho, diba? Gusto ba natin na pagdating ng araw, yung pera naman magtrabaho sa atin? Siyempre po, diba? Hindi naman natin gugustuhin na uugod-ugod na tayo, trabaho pa rin tayo ng trabaho para sa pera. Why not? Yung pera naman po ang pagtrabahuhin natin. And then, dito naman po sa next slide, ayan, dun po sa mga pinakita kong slide kanina, in reality, yun po talaga yung mga problema na kung saan ay kakaharapin natin or kinakaharap na po natin. Kung nararamdaman nyo na po yung mga pagtaas ng bilihin, pamasahe, di ba, tuloy-tuloy. Si IMG po ay nag-conduct, yan, kagaya nito, nag-conduct ng training para ma-aware po tayo, ano ba yung kailangan nating paghandaan, di ba? Importante ba na maghanda tayo? IMG help us to avoid future problem. Matutulungan daw tayo na maiwasan natin yung kakaharaping problema, sabi ni IMG. Paano? Yan. Dito po sa tinatawag na 5 blocks. Yan. Titigan nyo pong mabuti yung 5 blocks na yan. Paki-check nyo pong mabuti. Yan. Yung kulay yellow, yan po yung tinatawag na 5 blocks and pang-anim po yung increased cash flow. Kasi po, kapag nabuo natin ang 5 blocks na yan, una, magiging financially secured tayo. Pangalawa, magkakaroon ng peace of mind. Gusto niyo po ba yun? Lalo na yung peace of mind. Diba yung pag-uwi mo sa trabaho, gusto mo may peace of mind ka na. Unlike dun sa pag-uwi mo sa trabaho, nasa bahay ka na, stress ka pa din, wala kang peace of mind. Kasi nga, hinahabol ka ng utang mo. And kahit ano dumating na problema or pagsubok sa buhay mo, ready ka. Diba? Patutunayan ko po sa inyo. Una, number 1, healthcare or healthcare program. Mapa-short term man yan. Sa ngayon, kung nasa company po kayo, short term. Pero ang tanong, tuwing kailan po naglalabasan ng sakit? Yung nasa company na bata pa or yung 60 years old ka na pataas? Diba? Dito po, meron pang long term na tinatawag yung panghabang buhay na tayo ay protektado. Kung wala ka pong healthcare program, sa ngayon, may healthcare program ka, paano pag 61 ka na pataas? Wala kang healthcare program. At nagkasakit. Sino po makakapagsabi dito na hindi siya magkakasakit? Diba? Na alam niya kung kailan siya magkakasakit. Diba? Wala po. Wala pong nakakakontrol nun sa atin.
Pero ang tanong, ang pinaka-control natin, yung healthcare program. And then, pagdating sa ospital, anong unang tinatanong ng mga nurses, doktor, may card ka ba? May healthcare program ka ba? Kasi alam po nila na pagpasok natin sa ospital, para pong taxi. 'Di ba? Ano po ba yung sa taxi? May metro. Umaano na po agad yung bill, umaandar na. Alam nila na mahal sa hospital, lalo na pag private. Pero hindi po nila sasabihin, mahal dito, wag kayo dito. Siyempre po, hindi ganon. Kaya ang tinatanong, kung may card, kasi nakakabaon po talaga sa utang. And hindi lang po kayo yung mamamroblema. Yung pamilya. Kung wala kayong source of income na malaki, kagaya ng mga artista, di ba? Sila Chris Aquino, sila ay maraming tuloy-tuloy na gamot. Ano po yung pwede nating maibenta sa loob ng bahay? Kasi emergency na po yung family natin, di ba? Kaya try to think po, kung wala po tayong healthcare program, diba, lalo na sa mga pa-senior na, yung mga naglalabasang sakit, at kung ang ating pamilya ay ayaw nating maapektuhan, ano yung dapat nating gawin, diba? Kailangan ba nating paghandaan? Pangalawa, life insurance or protection. Yan. Ano ba yung life insurance? Ito po yung assistance sa kung saan maiiwan sa family. Para kapag naiwan natin sila or kinuha na tayo ni Lord, di naman po natin control. Ayaw naman nating mangyari yun, di ba? Sino mo pong may gusto na kuhanin agad. Pero, wala pong nakakapagsabi kung kailan, di ba? Ang pinaka-importante, handa tayo dito. Kung mahal po natin yung mga anak natin, lalo na yung mga anak na bata pa, mag-aaral pa, di ba? At walang ibang aasahan. Paano po sila? Paano na po yung mga anak na ang pinangarap natin sa kanila mataas na 'di ba, na kung ano man yung kurso na gusto mong kuhanin. Yun lang po yun. Kaya nasa sa inyo po kung paano niyo po paghahandaan yun, 'di ba? Pangatlo, gaano po ka-importante na dapat na ma-manage natin yung ating utang? Sa tingin niyo po ba magkakaroon tayo ng peace of mind kung yung inutangan natin na kapitbahay, text ng text sa atin, chat ng chat, or yung Bombay na araw-araw pumupunta kasi hindi tayo nakakabayad ng tama, makakatulog pa kaya tayo? Pinupost na sa Facebook kasi ang tanggal magbayad. Di po ba? Stress. Ano yung number 1 na nangyayari sa tao pag gano'n hindi makatulog? Stress. At pag laging stress ang tao, hindi po healthy. Magkakasakit. Tapos walang healthcare program. Another stress po yun, di ba? Kung hindi po tayo maghahanda. Pang-apat, emergency fund. Kailangan ba meron tayong emergency fund? Pag naubusan ng gasol, naputulan ng tubig, nasiraan ng sasakyan. Gano'n ka-importante na may emergency fund tayo? Kahit maliit po yan na di ba? Mga simpleng emergency, mga kung na gasol. Emergency rin po yun, kahit ba maliit. Paano kung hindi po tayo handa? Diba? Makakapunta tayo sa number 3. Balik na naman tayo sa pangungutang or kay Bombay. Kaya wala po tayo peace of mind pag ganun. Pang-apat, yan, investment. Diba? Ito po yung pinakamabilis mabuo sa pang-5 blocks. Pang-5 pala po, sorry. Yung investment. Ano po ba yung may tutulong sa atin ng investment? Diba? Bakit kailangan natin ng investment? Yan, mamaya po sa next slide, pag-usapan natin yan. And, yung increased cash flow. Ano ba yung increased cash flow, ma'am? Ang increased cash flow po, may tinatawag na 2 types. Una, para mag-increase yung cash flow natin, bawasan po natin yung mga ginagastos po natin na hindi naman talaga importante. Minsan kasi natitempt lang tayo sa mga nakikita natin, di po ba? Nakakabili tayo, nakaka-order. Uy, ang ganda nung nito. iPhone, latest na ngayon, 17, yung gano'n. O di po ba, tayo sa ay, oo nga. Ang bilis na, makakabili tayo. Or yung mga, kung ano-anong mga sa online shopping, latest ngayon. Pangalawa, mag-add po tayo ng income. Kung hindi po talaga sapat yung sweldo, kailangan po talaga nating mag-add ng income, 'di ba? Kinukulang talaga tayo, yun po yung solusyon. And uulitin ko po, kapag nabuo natin tong 5 blocks na to,
Tingnan nyo po yung 5 blocks na to kung sa palagay nyo hindi kailangan at hindi importante. Magiging financially secured at magkakaroon ng peace of mind. And kahit anong dumating na problema or pagsubok sa buhay mo, ready ka. Gusto po ba natin yung ready tayo o yung mangungutang tayo lagi sa kapitbahay, di ba? Nakakaya kaya lumabas na laging may utang at pagkitismisan pa ng kapitbahay. Di po ba? Ayan. And, paano ba natin bubuo yung 5 blocks? Ayan, nandito po si IMG para matulungan tayo. Dahil si IMG po ay isang financial services na kung saan ida-direct access po tayo sa mga partner nilang company. Diba? Siya na po yung maglalapit sa atin. Hindi na po tayo mag-iisip kung saan tayo lalapit. Number 1, Kaiser Medical Group. Yan. Para mabuo natin yung isang block sa healthcare, nandiyan po si Kaiser. Pangalawa, life insurance. Andiyan naman po si Manila Bankers. Lahat po ng ito ay kapartner ni IMG at meron po tayo mga discounts dito. Pangatlo, yan, yung mga gusto pong bumili ng condo unit, real estate, andyan po si SMDC Ayala. And then, sa mga gusto pang magdagdag ng sasakyan, kapag po kayo ay IMG member, may discount po sa Toyota at Mitsubishi. Yan po. Totoo po yan kasi may mga kasamahan po kami dito na nakabili na ng sasakyan dyan sa mga company. And, ayan, magkakaroon po tayo ng emergency fund or savings program. Tuturuan po tayo dito sa tamang platform. Yan, sino po yung gusto pang mag-travel or hindi pa nakakasakay ng eroplano, hindi pa nakakapag-travel, dito po kay IMG, unlimited po yung pagta-travel. And then sa mga gusto naman ng libre, meron din po kasi talagang libre as in free. May mga mission po na pinapagawa si IMG. Nung March po, nung September, Korea, nung March, Singapore. Yun. Doon po ako nakasama sa Singapore. And why not po na habang nagbubuo tayo ng 5 blocks, i-grab natin yung travel, di ba? Lalo na pag free. Sarap kaya ng pakiramdam pupunta ka sa ibang bansa tapos pa-chill-chill ka lang. Mawawala yung stress. And then, kung gusto niyo po na extra income, yan, maging financial educator po kayo, gaya namin. Pero don't worry, tinuturo po iyon. Hindi po yan mahirap kasi may mga nag-guide po dito, may mga coaches, and isang team po tayo dito. And lastly, yung investment sa stock market. Ayan, pag-usapan po natin kung ano yung kahalagahan nito at paano to makakatulong sa atin. Ayan, stock market. Kung mapapansin nyo po, ito yung mga company, blue chips company na kung saan ay mga matatag. Tama po ba? SM, San Miguel, Cebu Pacific, Ayala, Jollibee, BDO. Di ba lahat po yan ay matatag, Shell. Meron po tayong tinatawag na 2 types of investment. Una, direct trading. Ano ba yung direct trading? Yung direct trading po, ito yung parang sa mga crypto, 'di ba? Yung kagaya ng Bitcoin. Kung ikaw ay nag-invest dito sa direct trading, ikaw yung fund manager. Ano po ba yung ginagawa ng fund manager? 'Di ba? Mina-manage. Ma-manage mo yung pera mo. Kung halimbawa, meron kang 10,000, naglagay ka dito, nag-invest ka sa direct trading and sa isang company, Jollibee. Kung hindi ka po educated, well-trained, hindi ka po certified, posible na maubos po yung pera mo, malugi. Kasi hindi mo nabantayan eh. Parang sugal po yan, di ba? Kung hindi mo tututukan yan, mauubos yan. Tapos hindi ka pa aral, sinabi lang sa'yo na ay kikita yung pera mo, 10K. Maglagay ka lang dito after 1 month, kikita yan. Kaya lang po, hindi naman tayo masyadong naturuan dito. Hindi natin inaral yung currency. May pagtaas, pagbaba po yan eh. May frequency po yan ng pera, di ba? Kaya karamihan, sasabihin, scam. Pero hindi po. Totoo po yan. Kaya lang, kung hindi ka aral, hindi mo alam kung paano yan i-operate, lugi po talaga. Unlike dito sa indirect or mutual fund, may fund manager po dyan na naka-assign 24 hours. Walang tulugan. Kumbaga sabi ni Kuya Germs, walang tulugan. Sila po yung well-trained. At sila yung taga-bantay, certified yan. And, pansinin nyo po, ang daming pinaglalagyan ng pera ng mga investor, di ba? Halimbawa, si Ayala, medyo bumaba yung sales.
bumaba yung sales ni Ayala, meron pa mga backup, nandiyan pa yung ibang company. Unlike sa kabila, wala ka ng choice, wala ka ng chance. 'Di ba? Kumbaga, alam na alam ni fund manager na hindi naman all the time yung mga company na yan ay malakas, 'di ba? Seasonally lang po. And good thing, si IMG po, yung mga investor, nandito po yung pera. Naka-diversified or nakakalat yung investment. Kung ayaw nyo naman po sa sa direct trading or sa mutual fund, dito naman po sa middleman. Ano ba yung middleman? Kung kayo po mag-i-invest dito sa mga company na to, yung Pag-ibig, SME Card, may middleman pong pinagdadaanan. Sila po yung middleman mismo kasi sila yung magpa-process ng pera. Siyempre, lalamig pa yan, may mga aircon dyan. And then, ang ginagawa ni middleman, ilalagay din niya sa mutual fund. 'Di ba? Sino ang mas angat? Siyempre, yung nasa mutual fund po dahil direct na sila. Unlike dito kay middleman, dadaan pa sa mutual fund. And pansinin niyo bakit hindi siya naglagay dito sa direct trading. Kasi alam niya, pwedeng malugi yung pera ng mga investor. Ano pang kikitain ni middleman? Di po ba wala na? Kaya ang tanong, anong investment platform ang mas gusto mo dito sa tatlo? Yan, ito po yung sample ng middleman sa stock market. Una, kung ikaw naglagay kay middleman, kagaya ng mga bangko, ayan, yung mga Pag-ibig, and then si middleman, ilalagay yung pera mo dito sa stock market, pagbalik, kikita yung pera mo 12 to 15%. And then, pag kumita na yung pera natin, pagbalik, 3% na lang. Bakit ang liit naman? 3%, 12 to 15% ko nilagay. Kasi po, may processing yung mga yan. May mga charges. May mga hidden charges na hindi tayo aware. Unlike dito sa option 2, pansinin niyo yung tao, yung isa nasa labas, sa middleman, dito nasa loob. Yan, dito po sa community ni IMG, malapit na siya dito sa stock market. And pag naglagay ng pera, 12%, pagbalik, 12% pa rin po. Kasi walang pinagdaan ng middleman di ba? Wala nang ibang humawak ng pera. Kahit nga po sa mga bentahan pansinin niyo, yung mga verbal bentahan lang. Kapag kung kani-kanino dumaan yung pera natin sa kamay, bawas ng bawas. Parang ganun din po yan sa middleman kasi may ibang pinagdaanan. Kaya ang tanong, yan, bakit gusto namin kayo maging part ng community? Kasi halimbawa po sa option 1, kung ang pera mo, naglalagay ka ng 3,000 a month, yan, sa loob ng 3 years, kumita siya ng 108,000. Ngayon, pag nilagay mo kay middleman, kumita naman siya 114,610, di ba? May tinubo. Unlike sa option 2, 3 years po, 12% yung niya, yung ROI. Kumita siya ng 136,055. Yan. Sino po ang mas malaki, di ba? At alin ang mas gusto nyong ilagay pera nyo, yung mas malaki ang tubo o yung konti lang ang tubo? Kaya yun po yung gusto ni IMG na kung saan maglagay tayo sa tamang platform at para lumaki yung kita ng pera natin, di ba? Kaya nga po tayo nag-i-invest para saan? Para sa goal. Dahil meron tayong pinaghahandaan. Yan. Dito, kaya maliit lang kasi may mga charges, may mga commission, and company profit na dinededuct sa atin. Ayan. Kung halimbawa po, ayan, nakapasok na kayo dito sa ating company or dito po sa IMG, kagaya namin, meron po kaming dashboard na tinatawag. Yung pera po namin, dito po makikita kung saan napupunta. Meron po diyang mga reference, transaction date, amount, ayan. Kompleto po yan, detailed. Hindi kagaya sa bangko, hindi natin masyadong nakikita kung ano man yung nangyayari sa pera natin. Yan. And then, ang pinakamaganda po, pag naglagay tayo dito, nag-invest, pwede po tayo ng 20 pesos pataas. Kahit estudyante, makakapag-top up. Top up po ang investment. Ibig sabihin, sa una po kasi meron na tayong initial investment na 1,000. Automatically, kapag nagpa-member po tayo, may 1,000 na malalagay sa ating investment na pag-uumpisang puhunan, and then kung magta-top up, ibig sabihin mag-a-add, pwede po ang 20 pataas.
And kung gusto naman nating magdagdag, yan, dito po sa dashboard, i-click lang ang add subscription, kung magwi-withdraw, request redemption, pero tinuturo po ito on how to operate this, yung ating pong account na nandito sa ating dashboard. Yan. Ito po yung advantages kapag nakay IMG versus middleman. Kapag po nandito tayo sa community ni IMG, highest ROI. Ibig sabihin, mataas yung return of investment kasi no fees deducted, no policy charges applied, no commission deducted. And then, you are in control. Ibig sabihin, tayo po yung may control ng ating dashboard. Kasi nga, magkakaroon tayo dito ng sariling account. Nasa cellphone yan, saan ka man mapunta, kung ikaw nasa trabaho, kung may data ka at wifi, all the time, makikita po natin yan. 6 months, lock-in period. Meron lang po tayong tinatawag na lock-in period dito kapag tayo ay nakapasok. After 6 months, pwedeng ma-withdraw. Kaya lang, kung wala ka pong nilalagay lagi, anong i-withdrawin mo? Di po ba? Pangalawa, no required monthly top-up. Wala po mga requirement, ni kagaya ng iba na kailangan 500 kada month, 1,000. Dito po wala. And 20 pesos po yung minimum top-up. Sa murang halaga, 20 pesos. And then, non-lapse program. Hindi po magla-lapse kung madelay ka man ng 2 to 3 months. No problem. Kasi ipon mo naman po yan. Diba? Ang pinakamaganda, depende sa'yo kung gusto mong mapabilis yung ipon mo. Unlike sa middleman, yan, dito po sa bangko, aware po ba tayo na kapag naglalagay tayo ng pera natin doon, meron mga charges. Top-up premium allocation, 3%, administrative, 25 pesos, diba? Insurance charge, rider charge, withdrawal charge. Yan po yung mga charges sa bangko. Kaya, kung magtataka tayo, diba, bakit? Ang late ng tinutubo ng pera ko, dahil ko pang nag-alkansya. Tapos ngayon, may 20% pang charge na tax. Diba? Sa tubo ng pera, tatanggalan pa ng tax na 20%. They are in control. Kasi nga po, diba, sila yung nakakaalam, sila yung nagsasabi sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. 5 to 10 years withdrawal, kagaya po ng MP2. 5 years pa tayo bago maka-withdraw dyan. And then, required monthly top-up. Diba? Nagde-declare sila, o ganito yung monthly mo ha. Tapos, pag di tayo nakahulog, maglalapse na yon. Mag-charge na ulit yun kasi, syempre, abala pa yun sa kanila, panibago na namang computation. Yan. Ito po yung tinatawag na benefits. Yan. May mga benefits po tayo dito sa IMG. Yan. Kapag, yan, member ka na po, meron kang 50K life insurance from Fidelity. Ito na rin po yung pwedeng maging burial assistance, diba, ng isang member. 50,000 po yan, libre yan from Fidelity. Pangalawa, 100,000 personal accident insurance from Manila Bankers. Ito pong 50,000 cash po ito. Tapos, meron pa po tayong unlimited check-up sa mga Kaiser. Yan. Kung nakikita nyo po yan sa mga SM, sa Robinson, libre lang po yan, unlimited. Magkano po yung pa-check-up ngayon? Diba? Pag pabalik-balik tayo sa hospital, magkano yung cash out natin? Dito po, libre lang. Tipid, anong ano na yon, diba? Pabor na pabor yun. And then, yung mga pre-HMO, meron din po tayong kina-qualified. And tinuturo din naman po yan. Pangalawa, yan, lifestyle, travel. Yan po, mga napuntahang bansa. Korea, Dubai, totoo po yan. Hong Kong, basta yung mga Asian country. Thailand, lalo na po yung mga super tagal na dito. Ayan. Ang sarap din po ng pakiramdam kasi nga na-experience ko yung yung Singapore and Taiwan. Nakapunta na din naman po ako eh. Pero ang sarap to talaga ng pakiramdam, lalo na yung ilang taon ka nagtrabaho kasi ako po hindi ko pa na-experience sa company na padala ko sa ibang bansa kahit nasa Japan company po kami. Dito lang talaga kay IMG. Yan, yung pag-increase ng income, tinuturo din po, increase cash flow, pwede po kayong magpa-guide sa, yan, kami po, sa team, kami nila Sir Willie, don't worry, tuturuan po namin kayo para magkaroon ng product commission. Sino po ba yung may gusto na magkaroon ng commission? Part-time man yan, full-time, di po ba? Para pagdating ng araw, hayahay na lang yung buhay natin. Pa-chill-chill na lang. And then, tuturuan din ng
exponential income. Ibig sabihin yung pataas na income natin. Yan. Paano po ba makapagpa-member? Paano po ba makapasok? Become a lifetime member and magkakaroon po tayo ng ID. IMG ID. Yan. Ito po yung ating membership fee na 6,000. Sa palagay niyo po ba, maliit, malaki yan? Para sa future, kapalit po ng future natin, 6,000. Ilang beses na po ba kayo nagkaroon ng 6,000? Dumaan sa mga kamay. Saan po napunta? Sa birthday, sa anniversary. Di po ba? Dito po sa atin, yung 6,000 natin, meron na po mga katumbas na benefits. And then, meron na ding 1,000 pesos na kung saan ay automatically malalagay sa investment. And lifetime pa po, lalo na yung unlimited check-up. Ilang beses ka nagpapa-check up sa isang taon, bawing-bawi ang 6,000. Baka nga ilang buwan pa lang, ubos na yung nakagamit ka ng 6,000 diba, sa hospital. Dito po unlimited lang. Yan. Meron din po tayong online registration. I-register po namin kayo para makapasok. Pero yung registration, wala pa po yung bayad. Once na na-settle na ng payment, tsaka pa lang po magra-run yan or ma-activate. Yan. Bibigay lang po yung mga details and yung active email po. Importante po yung active email kasi doon po nagme-message sa atin ng information si IMG. Doon po sila nagsisend. Ayan. Ano po ba yung laman? Kapag nabigay yung yung email na-register, ito po yung magkakaroon kayo. Makaka-receive kayo ng user ID at password. Yan. Ma-open po yan once na na-settle na ang payment. And ano ba yung laman niya pag binuksan? Ayan po. Bukod dun kanina sa investment, ito po yung tinatawag na dashboard or investment portfolio. Ayan po yung mga benefits na ma-avail natin kay IMG. Actually, 63 benefits po yan. Konti lang po yung nilagay kasi masyado nung mahaba. Dito sa number 6, ito po yung tinatawag na soldibo pa na kung saan dito malalagay yung ating investment. Ayan. Once na nag-settle po ng payment na or sabihin na natin, na-realize natin na talagang makakatulong ang pag-iipon, pag-prepare, ito po yung pagdadaanan ng ating payment, yung mga bangko. Lalo na po itong Malayan, ito po yung bangko ni IMG. Latest lang po ito. And then yung iba, mga ka-partner na bangko. Diba? Mga bangko po, legit yan. Kung wala naman po at malayo, meron ding Palawan Express. Ayan. Ito po yung ating added information, source of income. Pwedeng may asset, business, investment, or trabaho, rental. Marami pong paraan para magkaroon tayo ng source of income. Yan, ito na po yung latest. Yan, nandyan po kami, nagpa-feature po kami sa manager, pero bibihira po makapagpa-feature sa manager ha. Dito lang po kay IMG kasi nga, ito po yung bangko ni IMG. Ayan po. Yan, congratulations po sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng free 20,000 personal accident insurance kasi naka-attend po kayo. Then, i-cater po kayo ni Sir Willie and andito rin naman po ako para ma-assist. Yan. Thank you po and good evening sa ating lahat. Once again, I'm Malu Orbigoso, one of the full-time financial educator dito po sa ating company na IMG.